Ang pagbabalik loob ng Filipino street food sa Amerika. Ang kwek-kwek, piniritong itlog ng pugo na binabalutan ng kulay naranghang butter, ay lumitaw sa isang napakapopular na programa sa Estados Unidos at agad na itinuring na masyadong kakaiba. Ang produksyon ay nagplano ng isang espesyal na edisyon upang ipakilala ang lutuin ng Pilipinas, at dahil sa pagdami ng pagkilala sa Filipino street food sa buong mundo kamakailan, ang pag-asa ng host at ng manonood ay napakataas. Ngunit nang lumabas sa screen ang larawan ng ipapakilalang ulam, kwek-kwek, ang mga bisita sa studio ay agad na natahimik at sinundan ito ng bulong ng pagtataka at pagkamuhi. Ano yan? Nasaan ang kagandahan ng pagkain? Ang mga mapanlait na salita at kilos ay kumalat sa buong studio. Ang dating masiglang atmosfera ay agad na napalitan ng pagkadismaya. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na nangyari na tuluyang nagpabago sa kapaligiran ng programa. Ang lumabas ay isang tunay na Filipino street food cart, kariton, na dinala pa mula sa Pilipinas. Sa tabi nito, may isang lalaki na tahimik na nagsusukat ng temperatura ng mantika sa ilalim ng mainit na ilaw. Nang simulan niya ang paghuhulog ng unang piraso ng kwek-kwek sa kawali, tumigil ang pagtawa at paghamak sa studio. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nakamit ng kwek-kwek ang pagkilala? Panoorin natin. Ang kwentong ito ay naganap sa Amerika sa isang sikat na food program, na ang konsepto ay maglakbay sa buong mundo at dalhin sa manonood ang iba't ibang kultura ng pagkain, at ito ay naging must-watch program ng lahat ng foodies sa Amerika. Ang lokasyon ng shooting sa pagkakataong ito ay Pilipinas. Nang ipahayag ang balita, ang pag-asa ay kumalat sa buong studio. Ang mga bisita ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga impresyon sa Pilipinas, adobo, sinigang, lechon, halo-halo. Ang lahat ay umaasa na makakita ng marangya at sophisticated na pagkain mula sa islang ito na tinaguriang Food Kingdom. Gayunpaman, nang lumitaw sa higanting screen ng studio ang pangalan ng ulam, agad na nagbago ang atmosfera. Lumabas sa screen ang nakasulat sa Romanong letra, kwek-kwek. Kwek-kwek, isang paboritong street food ng Pilipinas, pagpapakilala ng host na si Charlie. Ito ay nagpatahimik sa buong studio ng sandali, at sinundan ng mga tawanan at bulong ng pagtataka. Para sa mga Amerikano, ang pagkain ay dapat na may visual appeal at elegance. Ang kanilang mga paboritong pagkain sa kalye ay mga gourmet hotdog o tacos na may masarap na filling at magandang plating. Para sa kanila, ang kwek-kwek, ang mga itlog ng pugo na binalutan ng naranghang butter, at itininda sa gilid ng kalye, ay tila isang biro. Bukod pa rito, ang biro ni Charlie ay lalo pang nagdagdag ng gulo. Ang mga street food ng Pilipinas ay talagang kakaiba, hindi ba? Mayroon tayong deep-fried egg na may napakatingkad na kulay. Ang pangungusap na ito ay mabilis na kumalat, at maging ang mga manonood sa studio ay hindi napigilang tumawa. May ilang bisita na nagtakip ng bibig, at ang iba naman ay nakatitig sa screen ng may pagtataka. Ang lahat ay nalilito, bakit kwek-kwek? Tinitingnan nila ang screen ng may malamig na mata. Napansin din ni Charlie ang tensyon sa studio, kaya pilit siyang umiti at nagpatuloy sa pagho-host. Ang atmosfera ay napuno ng pagkadismaya, pagkalito, at pamamaliit. Nabalitaan namin na ang kwek-kwek ay isang soul food na napakakilala ng mga Pilipino, sabi ni Charlie, na naging dahilan upang umiling ang mga bisita. Sinimulan ni Charlie na ipakilala ang kasaysayan ng kwek-kwek. Ang kwek-kwek ay may dekadang kasaysayan sa Pilipinas. Nagsimula ito sa mga palengke at gilid ng kalye, at naging napakapopular na street food sa panahon ng pag-unlad ng ekonomiya. Dahil sa mura ang itlog at madaling makuha, at sa pagdami ng mga food cart sa kalye, unti-unting nakilala ang kwek-kwek na tulad ng nakikita natin ngayon. Nang matapos ni Charlie ang pagpapakilala, may isang bisita ang nagtanong, naiintindihan ko ang kasaysayan, ngunit paanong ang isang itlog na binalutan ng harina at pinirito ay matatawag na soul food? Mahirap talaga itong paniwalaan. Ang pahayag na ito ay nagpatawa sa isang sulok ng studio. Ang pamamaliit sa kwek-kwek ay hindi nabawasan. Ngunit sa sandaling iyon, ang isang bagay na magpapabago sa lahat ay lumitaw sa gitna ng studio. Ito ay isang tunay na Filipino street food cart na dinala pa mula sa Pilipinas, isang kariton na tila inilipat ang isang sulok ng Divisoria o Quiapo sa Amerika. Ang tunay na setting ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang lalaki ang tahimik na nakatayo sa tabi ng kariton. Siya si Manong Ben, isang kwek-kwek master na may mahigit 40 taong karanasan. Nagsimula siyang magbenta sa murang edad,
naghasa ng kanyang kasanayan, at matapos magtrabaho sa isang sikat na tindahan, nagtayo siya ng sarili niyang kariton na naging legendary stall na laging pinipilahan. Tahimik na sinuri ni Manong Ben ang mantika at pinahiran ang kawali. Pagkatapos ay sinindihan niya ang kalan at sinimulan ang pagkontrol sa temperatura ng mantika. Mula sa pagpili ng itlog ng pugo, paghalo ng butter, hanggang sa pagkontrol ng apoy at temperatura ng pagprito, ang bawat hakbang ay tumpak at walang anumang labis na galaw. Kahit tahimik siya, ang bawat galaw niya ay elegante na parang isang sining. Ngayon, pumili si Manong Ben ng 3 uri ng kwek-kwek. Ang una ay ang classic kwek-kwek, ang tradisyonal na recipe na may crispy na balat at malambot na loob, na ipapares sa sikat na Pinoy sausawan, spicy vinegar dip na may bawang at sibuyas. Ang pangalawa ay ang fishball kwek-kwek, na piniritong fishball na binalutan din ng butter, para magbigay ng kakaibang texture at lasa. Ang huli ay ang kwek-kwek sa keso, isang fusion na bersyon na pinagsama ang kwek-kwek at cheesy sauce upang mas madaling tanggapin ng mga dayuhan. Ito ang kanyang secret weapon. Ngunit ang mga pagpuna sa studio ay hindi pa rin nawawala. Seryoso ba yan? Mukhang isang vendor lang sa kalye. Ang kakaiba naman, parang deep-fried orange balls lang. Kahit biro ang mga salitang ito, malinaw pa rin ang pamamaliit. Biglang dumilim ang mga ilaw sa studio, at sinimulan ang inya na nagpapakilala sa kultura ng Filipino street food. Ipinakita sa higanting screen ang mga kalye ng Quiapo o Divisoria sa gabi. Sa pagitan ng matataas na gusali, nagniningning ang mga ilaw ng street stall. Ang mga office workers na nakasuot ng polo shirts at business attire ay nagsisimulang umalis sa trabaho ng nagmamadali. Ang amoy ng kwek-kwek, isaw, inihaw na bituka, at iba pang pagkain ay kumalat sa hangin na umaakit sa kanilang huminto. Sila ay nagtitipon-tipon, kumakain ng kwek-kwek at umiinom ng malamig na Coke o Sarsi, isang karaniwang paraan ng mga Pilipino upang mag-relax at magpalamig. Ang tanawing ito ay tila ordinaryo, ngunit para sa mga nasa studio ng Amerika, ang mundo ng emosyon at kultura ay tila napakalayo. Nang bumalik ang focus sa mga orange balls na piniprito ni Manong Ben, mas naging malinaw ang reaksyon ng mga bisita. Ano yan? Mukhang meatball na kulay narangha. Ang pangungusap nito ay nagpatawa sa lahat. Isang bisita ang nagdagdag, tingnan mo, may sukang sausawan pa. Hindi ba masyadong simple? May nagbiro pa nga, kung ito ang aming first date meal, tiyak na iyak ako. Sa Amerika, ang elegance at refinement ay napakahalaga para sa mga pagkain. Ang blue cheese ay kailangang may magandang marble pattern, ipinair sa gourmet crackers at red wine, at may kaaya-ayang plating. Ang malakas na lasa, masarap na hitsura, at mahabang European na tradisyon ang kanilang pamantayan ng masarap. Sa kaibahan, ang kwek-kwek ay isang simpleng sining kung paano gawing crispy ang balat, gaano katagal dapat iprito, at anong sausawan ang perpektong combination. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa maingat na pag-ipon ng karanasan. Ngunit ang ganitong uri ng pagpapahalaga sa simpleng detalye ay tila crude at walang kwenta sa mga Amerikano na mas gusto ang grandeur at luxury. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang screen ay nag-focus kay Manong Ben. Tahimik siyang nagtatrabaho, hindi pinapansin ang mga tawanan at salita sa paligid. Ang kanyang likod na nakatuon sa pagprito sa kawali ay naglabas ng isang nakakaakit na puwersa. Ang taong yan, astig. Kahit karamihan sa studio ay tumatawa, nagsimulang marinig ang ilang bulong ng paghanga. Matapos ang inir, nagkaroon ng isang glamorous na segment. Ngayon, ang bida ng American cuisine, ang blue cheese, ang ipinakita. Isang malaking platter ng refined blue cheese ang dahan-dahang dinala sa gitna ng stage. Ang asul at birding pattern sa cheese ay nagniningning sa ilaw. Nang hiwain ito, kumalat ang malakas na amoy at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Napuno ng palakpakan at sigawan ng studio. Isang bisita ang kumuha ng cheese at tinikman ito kasabay ng igos at tumango ng may kasiyahan. Ang iba pang mga bisita ay nagsimulang kumain din. Ang amoy ng fermented milk, nuts, at iba pang komplikadong amoy ay kumalat sa buong studio. Para sa mga Amerikano, ang blue cheese ay hindi lang pagkain, kundi isang simbolo ng taste at pride. Sa ganoong atmosfera, isang bisita ang nagbiro, ang amoy ng kwek-kwek kanina, baka hindi pa makatumbas sa complexity ng isang piraso lang ng cheese na ito. Ang pangungusap na ito ay muling nagpatawa sa lahat. Napuno ang studio ng atmosfera ng mga nagtagumpay. Ang kwek-kwek ay naging supporting role.
Matapos ang segment ng blue cheese, hinatak ng mga staff ang kurtina sa gilid ng stage. Ang bahagyang usok mula sa mantika, kasabay ng kakaibang amoy, ay kumalat na umaakit sa tingin ng mga manonood sa likod ng studio. Nakita nila si Manong Ben na nakatayo ng tuwid, tahimik na nakatuon sa kanyang trabaho. Ang mga itlog ng pugo ay nakahanda, maayos na nakalinya, maging ito man ay classic kwek-kwek, fishball kwek-kwek, o ang kwek-kwek sa kweso. Ang bawat isa ay simple at humble, ngunit naglalaman ng kanyang dedication sa authenticity ng pagkain. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin. Seryoso, magpiprito siya dyan. Baka mangamoy ang damit namin. Kahit may ganoong reklamo, hindi pinansin ni Manong Ben. Dahan-dahan niyang inihulog ang unang piraso ng itlog sa mainit na mantika. Nang tumama ang itlog sa mataas na temperatura, lumabas ang tunog na sizzling, at kumalat ang bahagyang amoy sa buong studio. Ang amoy ng butter at ng piniritong mantika ay naghalo, isang kakaiba, ngunit nakakaintrigang amoy. Ang mga taong nagtatawanan kanina ay nagsimulang magbago ng ekspresyon. Mabango ah! Nagulat si Charlie. Ang bisita sa tabi niya ay umamoy din at sumagot, "Yenen, hindi naman masama." Nagpatuloy si Manong Ben sa pagprito ng may kasanayan, ang pagbaligtad ng itlog, ang pagkontrol sa init, ang paghahanda ng sausawan, lahat ay perpekto na parang isang sining. Hindi nila namalayan, ang lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Bagaman wala pang papuri, ang atmosfera sa studio ay tahimik na nagbago. Mabango pero ang lasa ang mahalaga, bulong ng isang tao, na tila naglalagay ng huling pagsubok. Ang classic kwek-kwek ang unang natapos. Dinala ito sa harap ng bawat bisita. Ang init na nagmumula sa itlog ay nagpakita sa ilaw ng studio ng bahagya. Kinuha ng mga bisita ang kanilang fork, tinitingnan ang itlog ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang kainin nila ang unang kagat, ganap na nagbago ang atmosfera sa studio. Una, ang nawala ay ang ingay. Ang katahimikan ang pumalit sa kabuluhan. Nanigas ang ekspresyon ni Charlie, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa pagkabigla sa napakasarap na lasa. Ang katahimikan ay mabilis na kumalat. Ang iba pang mga bisita na nakatikim na ay natahimik din. Crispy ang balat, malambot ang loob. Ang lasa ng itlog ay perpektong naghalo sa butter, at sa maasim at maanghang na sausawan, isang perpektong balanse sa bibig. Ang kakaibang amoy na kinutya noon ay naging pinagmulan ng kakaibang lasa. Ang malakas na lasa, ang galing ng pagprito, at ang maraming texture, lahat ay nagbigay ng kwek-kwek ng bigat at appeal. Ang fishball kwek-kwek ang sunod na niluto. Iba't ibang amoy ang kumalat. Nang tikman, ang malambot na itlog ay nakasipsip ng maanghang at maasim na sausawan na nag-iwan ng komplikadong lasa sa bibig. Ang pangalawang kwek-kwek ay lalo pang nagpalawak sa kanilang pananaw. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kamay ni Manong Ben. Ang paghuli, pagprito, pagtanggal ng mantika, at paglagay ng sausawan, ang bawat hakbang ay hindi lang pagluluto, kundi isang sining. Ang kanyang katahimikan at focus ay labis na nakaantig sa mga manonood. Ang kwek-kwek, na minamaliit noon, ay nakakuha ngayon ng paggalang at pagkilala. Sa huli, ang panghuling ulam, ang kwek-kwek sa keso, ay inilagay sa oven. Ang piniritong kwek-kwek ay binalutan ng rich cheese sauce at bake. Ang tunog ng cheese na kumukulo ay nakakagulat at nakakaakit sa paningin at pandinig. Ang matamis at maalat na amoy ay kumalat. Ang kwek-kwek, na dating tinitingnan bilang crude, ay wala na sa paningin. Nang ihatid ang kwek-kwek sa keso, kinuha ito ng mga bisita ng may ibang damdamin. Wala nang tawanan. Katahimikan lang at matinding pagtikim. Sa unang kagat, bahagyang kumunot ang noo ng ilan. Ang maalat na lasa ng itlog, ang richness ng cheese, at ang malambot na texture ng itlog ay perpektong naghalo sa bibig. Ang juicy na itlog ay kumalat sa bibig, na nagbigay ng hindi pa naranasang kasiyahan. Ang sarap na ito ay hindi galing sa malakas na seasoning, kundi sa lalim ng lasa. Ito ay isang pilosopiya na ibang-iba sa American comfort food. Ito ay isang maingat na inihandang journey of taste. Ang classic kwek-kwek ay ang pagbukas ng isip, ang fishball kwek-kwek ay ang simula ng karanasan, at ang kwek-kwek sa kweso ay ang kahanga-hangang pagtatapos. Ito ay isang perpektong kwek-kwek feast. Pwede pa po ba? May nagtanong. Walang tumutol. Ang palakpakan ay sabay-sabay. Hindi lang ito papuri sa sarap, kundi paggalang sa sangkap, paghanga sa alaala, at damdamin sa wakas ng pagkakita sa tunay na galing.
Ang maliit na piraso ng kwek-kwek ay nakamit sa huli ang tunay na pagkilala bilang isang kultura at diwa ng cuisine. Nang matapos ang usok, inihanda ni Manong Ben ang huling platter ng kwek-kwek, naglakad siya sa harap ng kariton, tumayo ng tuwid at yumuko ng malalim. Ang palakpakan ay dahan-dahang lumakas, at sa huli, naging sigawan na umalingaw-ngaw sa buong studio. Ang mga manonood ay nagsimulang tumayo at malakpak. Kinuha ni Charlie ang microphone, seryoso ang ekspresyon. Dahan-dahan siyang nagsalita, sa simula, ako mismo ang nagsabi na ang kwek-kwek ay kakaiba. Ngayon, labis akong nahihiya sa sinabi kong yon. Muling umalingaw-ngaw ang mainit na palakpakan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Manong Ben sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay mababa at kalmado. Ang kwek-kwek ay isang street food, hindi marangya at hindi magara. Ngunit ang oras at pagsisikap na inilalagay sa bawat piraso ay hindi mas mababa kaysa sa anumang gourmet dish, sabi niya. Pagkatapos ay nagdagdag siya, sa susunod na linggo, magbubukas ang aking apprentice ng isang kwek-kwek cart sa New York. Kung may pagkakataon kayo, sana'y tikman nyo. Ang kagalakan ay kumalat sa buong studio. Ang impormasyon tungkol sa cart ay lumabas sa screen. Inakala ko na isa lang itong variety show, ngunit hindi. Ngayon, binago niya ang pananaw ko, sabi ng isang bisita. Tumingin si Charlie sa kamera at sinabi sa mga manonood sa bahay, sa simula, wala akong inaasahan, ngunit ang pagkain ay may kapangyarihang magbabago ng ating pananaw. Ngayon, naranasan ko mismo yan. Ilang araw matapos ang show, Pitoyal sa New York, sa gitna ng malamig na hangin na may halong Filipino amoy, maraming tao ang tahimik na pumipila sa harap ng isang cart. Nakasulat sa sign ang Manong Ben's kwek-kwek at may larawan ni Manong Ben na may malinaw na profile. Ang nakatayo sa harap ng cart ay ang kanyang apprentice, si John. Kahit mukhang kinakabahan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa social media, ang mga hashtag na Kwek-Kwek Revolution at Filipino Street Food in America ay mabilis na kumalat. Ang mga taong nakapanood ng show ay dumating upang personal na patunayan ang alamat ng sarap. Pagkatapos ng grand opening, tahimik ngunit nakatuon si John sa pagpito ng itlog. Ang menu sa araw na yon ay ang tatlong options sa show, Classic Kwek-Kwek, Fishball Kwek-Kwek, at Kwek-Kwek sa kweso, at mabilis itong naubos. Kasabay nito, isang debate ang kumalat sa internet sa pagitan ng sausawan purist faction at Kwek-Kwek with rice faction. Ang tunay na Kwek-Kwek ay dapat may sausawang suka. Ang tamis at anghang ang nagpapabuhay sa lasa. Hindi, ang lasa lang ng itlog at butter ang dapat tikman. Ang debating ito ay hindi nagdulot ng pagkakawatak-watak, kundi nag-udyok ng mas maraming kuryosidad na umaakit sa mas maraming customer na dumagsa sa tindahan. Mula sa isang maliit na cart, dahan-dahan itong lumikha ng isang craze sa buong Amerika. Ang mga malalaking Asian supermarkets ay nagsimulang mag-set up ng Filipino street food section, nagbebenta ng itlog ng pugo, butter mix, at mga sausawan kit. Ang social media ay napuno ng mga larawan ng mga tao na nagluluto ng kwek-kwek sa bahay. Lumitaw din ang mga Filipino fine dining restaurant sa New York. Ang ilan ay gumamit pa ng kwek-kwek bilang creative appetizer at nakakuha ng papuri mula sa mga food critics. Ang maliit na kwek-kwek na kinutya noon ay nakapasok na sa mga tahanan at kultura ng pagkain sa Amerika. Pinatunayan nito na ang simpleng pagkain ay makakalikha ng malaking damdamin at mapagpapabago pa ng mundo. Ang kwento ng tagumpay ng kwek-kwek ay hindi lang huminto sa Amerika. Ang balita ng tagumpay ni June ay kumalat pabalik sa Pilipinas. Sa isang sulok ng Quiapo Market, si Manong Ben ay nakatayo pa rin sa harap ng mainit na kawali, kalmado na binabaliktad ang kwek-kwek, walang nagbago. Ang mga customer na pumipila sa paligid ng kanyang tindahan ay mas marami na ngayon. Marami ang hindi lang bumibili ng kwek-kwek, kundi upang makita ang master sa likod ng Kwek-Kwek Revolution sa Amerika. Mayroong naglabas ng smartphone at ipinakita kay Manong Ben ang balita na ang tindahan ni June sa New York ay napili bilang must-try street food. Tiningnan ni Manong Ben ang mga larawan at bahagya siyang ngumiti. Wala siyang sinabi ng marami, kundi bumulong lang ng isalamat at bumalik sa pag-focus sa kwek-kwek sa kawali. Para sa kanya, ang kasikatan sa ibang bansa ay hindi kasing halaga ng kwek-kwek na inihanda niya para sa mga pasyenteng customer na naghihintay sa kanyang harapan. Ang pilosopiya ni Manong Ben ay simple at malinaw, ang core ng pagkain ay hindi sa karangyaan, kundi sa dedication sa bawat maliit na detalye.
Ito ang itinuro niya kay John, dapat mainit ang mantika, dapat maganda ang kalidad ng itlog, dapat sapat ang sausawan, at ang pinakamahalaga, ang puso ng gumagawa. Samantala, ang kultura ng kwek-kwek ay malalim nang nakaugat sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa Amerika. Ang sikat na host na si Charlie ay personal na pumunta sa cart ni John sa New York. Pumila siya tulad ng isang ordinaryong tao. Nang siya na ang turn, umorder siya ng 3 variant ng kwek-kwek na kinain niya sa studio noon. Kinilala siya ni John, ngunit magalang lang siyang tumango at nag-focus sa pagpito. Tahimik na kumain si Charlie ng kwek-kwek sa gitna ng ingay ng syudad. Ang pamilyar na lasa ay nagpabalik sa kanya ng alaala noong araw na yon. Naalala niya ang focus ni Manong Ben at naintindihan niya ng malalim na ang kinakain niya ay hindi lang kwek-kwek, kundi ang diwa ng isang artisan na nag-ipon ng karanasan sa buong buhay niya. Ang kwentong ito ng maliit na kwek-kwek ay nagbigay ng isang mahalagang aral sa maraming tao. Hindi ito tungkol sa laban ng Filipino kwek-kwek laban sa American blue cheese, at hindi rin ito paghusga kung sinong kultura ng pagkain ang mas magaling. Ipinakita nito na ang tunay na halaga ay nakatago sa pagiging simple, at ang pag-unawa sa iba't ibang kultura ay nagsisimula sa pagbubukas ng isip at pagtikim ng isang kagat ng pagkain. Ngayon, ang amoy na nagmumula sa kawali ng kwek-kwek ay hindi na lang signal ng kakaibang pagkain. Ito ay naging simbolo ng cultural exchange, at nagpapaalala sa atin na minsan, ang pinakaordinaryong bagay sa ating paningin ay ang pinaka-espesyal para sa iba. Ang maliit na kwek-kwek na minamaliit noon ay ganap na nakamit ang kanyang misyon, hindi bilang isang victor, kundi bilang isang tulay na nagkokonekta sa puso ng mga tao sa magkabilang dulo ng mundo. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ano ang inyong pananaw? Malugod na mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga ideya. Salamat sa panonood.